Okay. So, questions. Bago tayo pumunta sa DIY system. No? Questions. Tanong. Ayan ang mic. Gamit natin yung mic. Wala po tayong tanong? Gamit po tayong mic para marinig ng iba. Saan mo bibili yung mga equipment na gagamitin niya sa hydroponics? Ayoko naman po mag-plug, no? May binibenta po kami din. Pero mabibili niyo po yan sa hardware, no? Sa mga hardware. Mamaya, bibigay natin yung listahan, sige, ng mga bill of materials. Mamaya po, ituturo natin. Marty, nagtatanong husband ko. Opo. Pinapakain pa daw ba yung isda sa aquaponics Opo, system? hindi kayo nakikinig sa unang sinabi ko, di ba? Magpapakain, pupunta sa trabaho. Hindi, pinapakain mo. Ang ano lang, hindi joke lang. Opo. So may additional pala siyang input na feeds. Opo, meron po. Sige po. Pati nalaman. Wala po. Opo. Depende po sa tanim natin, no? Pag mga basic herbs, leafy lang, yung sapat na po yung dumi ng isda, no? Pero pag magfo-fruiting po tayo, natulad natin NPK, di ba? N nga lang, no? Kailangan natin yung P at K, no? Na nakukuha naman organic waste, no? May organic waste to get P and K, no? But that's advanced, no? You can ask me on Facebook. Advanced questions. So ano yung pinapakain natin? Akala, ang conception kasi natin ng pagpapakain ng isda, yung binibili lang sa feed company. Gumagawa po kami ng sarili naming feeds. So bukod sa binibili, meron kaming dinadagdag para hindi masyadong magastos. Yan. But that's another seminar on another day. Okay? Okay. One time na lang, wala po tayo oras. Alam niyo, pag nag-seminar kami, isang buong araw, ipa-plug ko na rin, no? Maglalabas kami ng no? Philippine Aquaponics University, no? PAQU. Saan po nakakabili ng ng mga ilalagay na fish dyan sa Meron po kami binibenta, meron sa pet shop, meron sa mga So walang specific, ibig Freshwater. sabihin kami nang bahala. Koi, goldfish, kung ano gusto niyo, ornamental o nakakain. Opo, may kumakain ng koi. May kumakain nun, pero ornamental siya kasi, no? Opo. May kumakain ng koi, no? Yung carp, so, yung mga ganyan. Yan. So, yan. So, may tanong ba po? Sige po. Libre pa po ang tanong ngayon, no? Next time, bayad na yan. Wala na pong tanong? Opo, ngayon, tuturo namin. Dahil hindi kayo umalis you've been good listeners. Hindi kayo umalis. Okay. Sir, bali ang ideal, nakakakuha siya ng sun. Meron pong Mas mga maganda ba yun? halaman na partial sun, full sun. So, depende yan sa tanim niyo. So it does not matter naman sa isda. Sa isda po, ayaw nila ng sun, no? Mas gusto nila ganon. nasa shade. Alright. Thank you. Good morning. Yes. Sir, yung good bacteria po ba is ina-add yun sa system o naturally growing organisms? You can wait for it to grow, no? But for us, impatient, we add good bacteria to our system to hasten the process. The procedure of yan. Nabibili, nagagawa. Sabi ko nga sa inyo, Google and YouTube Academy lang. Mag-enroll ngayon. Hello. Kanina sabi niyo pwedeng ipagsama yung prawns dun sa fish kasi sila yung nasa ilalim. Hindi po kasama, nasa separate system siya. Ganon. Nasa floating rack po siya. Ay, Sa styrofoam. Okay. Pwede pagsamahin, kailan ka, magkakainan lang. Kakain. Hindi dapat. Okay. Same system, different container. It's connected, interconnected. Questions pa po? Yes, ma'am. Lapit po tayo para di abot yung mic. So, ibig sabihin, kasi meron akong hindi ginagamit yung
fish pond na nasa grotto. Opo. So, for starter, pwede na yon for the prawns. Ganun po kami nagsimula sa fish pond namin na hindi ginagamit. And then maglalagay na lang Ng ng mga plant. Oo, opo. palanggana for the fish. Ng plant component. Careful lang po sa palanggana, make sure lang po na UV stabilized or hindi lumulutong pag naarawan. No? So Kasi, super kapal dapat siya. Mga ganun. So, kasi after a year or two, magka-crack So po. what's the difference between the ordinary palanggana and then stick to styro? Styro ano din eh. Lahat po yan ay nagdi-degrade due to ultraviolet, no? So what you meaning to can say, do- kailangan may shaded portion. Or paint it, pinturahan, takpan yung labas, no? Okay. Or ask your manufacturer, no, kung UV stabilized siya, no? Ito po, UV stabilized, hindi ko naman pina-plug, no? Pero ito po, yung mga crates na ginagamit namin, UV stabilized. Ibig sabihin, hindi siya lumulutong, no? Rated po siya for 5 to 7 years na nakabilad sa araw. Saka hinahagis-hagis to sa mga ano. Di ba yan yung mga container ng soft drinks? Opo. Ang mga case, mga ganun. Thank you. Mas mahal lang ng konti yung UV stabilized container, pero ang aming kasing ano dyan, ang aming theory behind that, ang aquaponic system is a natural system which needs time to mature, no? If your container only lasts you a year and your system needs 1 year to mature, hindi mo na ano yung optimum ano niya, no? Hindi mo na reach, nag-crack na yung container mo bago mo pa ma-reach yung optimum growing capacity niya. So look for a material na within 5-year range siguro, mura lang. Hindi naman ganun kamahal. Yes, any more questions? How about yung paano niyo po binabalance yung pH? And pH? Ammonia level, dissolved oxygen level, paano? Nag-aquaponics ka na, no? Alam mo na eh. Nag-aaral wala. Nag-aaral, okay. So, meron tayong tinatawag na test kit. No? Yung test kit na yun, yun nagde-determine ng levels ng pH. pH is acidity, no? Acidity or alkalinity of water, nitrates, level of nutrients ng water, ammonia, yung level ng waste na in-excrete ng isda. Meron tayong test kit, no? Ang tanong mo, paano binabalance? So, sa ammonia, paano mo babalance yung ammonia? Eh di maglagay ka ng more surface area to convert it into nitrates. Paano mo babalance yung nitrates? Eh di maglagay ka ng halaman para mag-absorb ng nitrates o magbawas ka ng pagpapakain para mabawasan yung ammonia and nitrates, di ba? pH, medyo komplikado. Usually, nag-start yung system natin na basic kasi basic yung ating tap water, no? So, what we do before, we put acids, no? Pero, hindi maganda effect. Although, naging acidic yung tubig, medyo nagkaroon ng effects sa roots niya, no? So, we just wait for it to become acidic, no? As you plant more plants into your system will become acidic. Sino yung mga nagtatanim sa palayan, di ba? Kaya pag tanim ka ng tanim sa palayan mo, ano nangyari sa palayan mo? Nagiging acidic yung lupa, di ba? Kaya nila lime yun, eh, no? So, yung water mo, magiging acidic yan. Just wait for it. Paano naman pag naging acidic na sobra yung tubig mo? That's when we put eggshells, no? Eggshells kasi yung eggshells, calcium yan, no? The acidic water will decalcify your calcium, your eggshell, and balance your pH naturally. So we collect our eggshells. Okay? May tanong ba po? Tanong nyo na. Okay dyan. Bago tayo magsimula. Erwin, gusto mo ba ikaw na magturo nito? Third question. Okay. Pag yung gusto maglagay ng lights, pwedeng para makatipid sa electricity, LED? Pwede. Usually, ginagamit na LED dyan is red and blue, no? So, i-research nyo lang sa Google, no? Yung color ng LED depending on the vegetative state of the plant, fruiting stage of the plant, flowering stage of the plant, may kulay yan. May kulay na para dyan. Okay? May spectrum na para dyan. Next question, no more questions? Yan, so I'll invite muna Engineer Erwin here, no? Ayaw na magsalita, eh, to discuss the parts, no? Parts na lang. Then I'll discuss I'll assist him, no? Yan, pahiram natin ng mic si Erwin. Okay.